Hello guys, good morning. Ayan, magpiprito na po tayo. Ayan yung saging. Lagyan muna natin ng tissue para yung mantika ay hindi magkalat. Ayan. Lagyan natin yung ating tono. Naglagay tayo ng oil sa ating kawali. Ito na tayo. Ready na. And then, hintay natin uminit ang ating kawali, guys, para bago natin ilagay yung ating saging. Yan. Try natin. Hindi pa. Wait lang natin uminit. Ayan. Maggatas muna tayo, guys. Ayan. Gatas muna tayo sa umaga, guys. Ito po ay gatas na pang adult. Para sa mga mag-asawa. At non-fatty. Ayan. Habang umano tayo. Ayan. Isa mainit na, guys. Ito na natin. Ayun, guys, lahat po kami dito inuubo. Panahon po talaga siguro dahil last yung si JK talaga yung mahirap talaga magkasakit si JK yung ubuhin kasi, guys. Siya po yung talagang mahirap magpaubo dahil hindi siya marunong maglabas ng phlegm niya. Yung phlegm niya, guys. Tapos di siya marunong sumingaw, guys. Kaya ayun. Okay, masarap ng prito na sa akin sa umaga, guys. Lalo sa black coffee. Hindi ako nakakabili ng gusto ko yung broad coffee talaga eh. Kasi yun po talaga dapat ang iniinom namin yung mag-asawa para hindi less sugar po. Habang naghihintay. Tulog pa yung mga bata. Wala namang pasok. Okay lang silang matulog. Tapos pagising. Pagising sila ay nagkakalwag. Ang ingay pasaway po para akong bumalik sa pagiging yung kung maliliit pa yung mga anak ko. Dati nung mag-isa lang dito si Tonton lang, kasi si JK naman hindi naman naglalaro. Nakalagi lang dati naglalaro yung si JK po habang tumatagal. Yun na po siya. Dati nagbabasketball pa po siya. Kaya lang simula nung tawag doon, hindi ko alam kung bakit lumiliit yung bindi niya. Kasi may bukol po siya sa likod. Habang tumatagal po. Tapos yung kamay niya hindi na po niya mahawa. Dati nahahawakan niya pa yung bola at yung pagkain. Habang tumatagal kasi konektado daw po tayo sa spine niya. Kasi ewan ko bakit, po yan nung pinanganak po yan kasi. Isang buwan po yan sa ospital na iwan pa. Kasi nagkaroon siya ng Tapos ang pagkakamali ng mga anak ko, hindi nila kinuha yung newborn screening para malaman sana kung ni JK. Pero sabi kasi ng doktor, sabi daw nung nurse, tatawagan sila kapag wala namang tumawag sa kanila. Tapos ang layo ng nila sa Dingalan, Aurora pa sila nakatira that time. Kaya
Eh sa ano yun, sa Makati, hindi na nila maano, hindi na sila lumuwas dito sa Manila para kunin yung ano, newborn screening ni JP. Ayun. Hindi, habang tumatagal po siya at hindi din po siya talagang lumalaki. Parang katulad lang siya ni, ano, mas malaki pa ngayon si Tonton. Mas mataas pa sa kanya. Siya, ano siya, pero napakabigat niya kasi ano, talagang solid yung kumain. Ayaw niya ng mga pagkain, ano talaga, biscuit lang, ganyan. Gusto niya talaga, almusal niya, kanin. Ayun, talagang more on kanin siya. Kaya sabi nung Pedja, i-diet daw siya. Kasi nga, yung katulad yung ano niya, pero malakas siyang kumain, guys. Kaya ano, healthy siya sa ano. Tapos yun lang, maano lang talaga siya kapag aanohan ng, yung pag magkakasakit talaga, yung magkakaubo, hirap niyang ano yun. Talagang pinapausukan. Pinapausukan ko. Kasi nga, ang hirap niya. Buti nga ngayon okay na kasi, ano, nakakaano niya siya, yung pinausukan ko siya ng umagat, tanghali, gabi, guys. Pinausukan ko para maano yung lumambot yung ano. Tapos yung gamot niya, dinadaan niya, inaano niya, kasi hindi nga siya marunong mag, ano, yung antibiotic niya, talagang nilalabas niya sa, ano niya, sa dumi. Sarap na mainit sa umaga. Tampagising, guys. Ito na to. Ayaw nito ito ng sobrang ano. Sabi niya sunog, ayaw niya ng gano'n. Hindi niya kakainin pag yung sobrang brown. Sabihin niya sa akin sunog. Maglagay ulit tayo, guys, ng saging. Ayan. Kaya po talaga ako ano po, kahit hindi ako magaling dito sa pagbablog, kahit hindi ko talaga nag-umpisa lang po ako, inaano ko po talaga, ginagawa ko po talaga kasi gusto ko po talagang na una-una napagamot yung aking ano po, maano po yung pangangailangan po niya kasi sa diaper pa lang, yan, sa gamot niya, tapos tawag doon, syempre sa pagkain kailangan tapos yung ayan po, talaga po sila po talaga yung nagbibigay sa akin ng inspirasyon para po hindi po ako tumigil dito, yung aking apo at yung aking mama, yung aking mga magulang, guys, dahil gusto po silang matulungan, guys. Yung nagagamot po sila, kaya ano, syempre tayo bilang anak po, guys, nasabi nila na hindi natin obligasyon para rin ano ng ating magulang, pero kung tayo ay mahal natin ang mga magulang natin, ay ano din po, mahal natin, marunong tayong matakot sa Diyos, ay yun po ay pananagutan natin sa ating mga magulang na alagaan sila, pahalagahan sila, mahalin sila, guys. Yun po ang ano po. Ngayon po kasi ayun na, kasi po nagagamot sila, kaya buwan-buwan po, ayun, nagbibigay po ako ng panggamot doon, tsaka pambigas nila, ayun po. Kasi ako lang po yung yung kuya ko naman, wala din. Kaya po, ayun po dito. Kaya po talaga nagsisikap po ako kasi gusto ko po matulungan talaga ang aking mga magulang. At syempre, ang aking mga kapatid, tulungan din sila
para magkaroon po sila ng ano, yung kuya ko gusto ko dahil lang nakita ko po yung sitwasyon nila. Ang hirap po ng sitwasyon nila, ang hirap ng buhay nila. Tapos, yung mga anak ko, kailangan ko pag-aralin kasi ngayon po talaga, umaasa lang po kami dun sa, sa pinagkakakitaan namin. Pero hindi naman po ganun kalaki yung kita namin kasi nga po, mahirap po magpaaral magpaaral, lalo na po sa college na ang inaasahan lang po namin yun ay yung negosyong ibinigay sa amin ng aking biyanan guys. Doon kami kumukuha ng lahat, pagkain, pang lahat po, pangkain, allowance ng mga bata. Tapos at the same time tumutulong pa rin po sa amin yung aking biyanan. Napakabait po ng aking biyanan guys. Siya po talaga yung talagang ngayon siya po yung nag-tuition sa anak kong nursing. Lahat po, tumutulong po siya ever since po. Lahat po talaga, siya po talaga, tinutulungan niya po kami. Kaya gusto ko rin po talaga magkaroon ng income para makadagdag po. Para naman po kasi na rin po kasi matatanda na rin po yung aking biyanan. Pero tinutulungan pa rin po kami. Kasi kaya po yun yung mahirap po talaga kapag yung kaya lagi ko po sinasabi sa mga anak ko na mag-aral silang mabuti. Kasi meron nagpapaaral sa kanila. Ayusin nila yung pag-aaral nila. Kaya thankful naman po at meron na po akong anak na nakagraduate. Ayun, nagtatrabaho na ngayon pero kailangan niya lang mababa pa lang din ang salary niya doon sa trabaho niya dahil mag-uumpisa pa lang siya, first time niya. Kaya po. Tapos ayun, may mga anak na may anak din naman akong tumutulong ng mga pero ngayon po ay hindi po dahil hirap din po sila. Wala po ngayong tulong. Kapag nakapalwag po sila, tumutulong naman po sila. Guys. Pero ayun, 3 pa po yung pinag-aaral ko na sa susunod po ay 3 na silang college. Ngayon pasukan po guys, 3 na po silang college. Kaya talagang pinupursige ko po ito na ma-monetize po ako. Kaya sana po matulungan niyo po ako na ma-monetize na magkaroon po ako ng earnings dito guys para sa aking pamilya guys. Ang mga magulang ko nga po ay nagagamot na, nagme-maintenance na. Hindi ko na po, dati po kasi mama ko ay nagtitinda po. Ngayon po kapag nagtitinda pa rin po yung mama ko, naaawa nga po ako. Pero wala po akong magawa kasi hindi ko naman kayang i-provide lahat yung pangangailangan nila guys. Dahil syempre may pamilya din ako, tsaka wala rin akong trabaho ngayon guys. Kapag nagbibigay lang yung anak ko, yun, tsaka lang ako nakakapag-abot sa aking mga magulang guys. Yung mga nagtatrabaho ko anak. Nagbibigay ako ng panggamot guys, pambili ng gamot, tsaka pambili ng bigas. Tapos, yun po yung lagi ko pong inaano. Kaya, mahalin po natin ang ating mga magulang guys. Yun po yung gusto kong dahil po, yung mga kabataan ngayon guys, ay iba na po talaga sa kabataan sa panahon po natin, panahon namin, na ang mga bata ay marespeto sa magulang. Ngayon po ay masyadong iba na po talaga ang kalakaran ng mga bata ngayon kasi mayroong mga po, iba na po talaga yung masyadong mga entitled, masyadong mga iba na po talaga. Siguro po dahil nga sa technology, sa mga social media, kaya po nagiging iba na po yung pananaw ng mga bata ngayon guys. Yun lang po guys. Thank you for watching sa aking thank you sa panonood sa akin at sa pakikinig sa aking istorya, sa story ng buhay ko guys. Ayan, marami pa po akong lang. Pautay-utay lang natin gagawin guys. Pautay-utay ko lang pong i-share sa inyo ang aking buhay guys. Yung aking mga Ayan, sana po patuloy niyo po akong suportahan sa aking mga vlog guys. Pa-subscribe naman po sa aking channel. Ayan. At sana po bigyan niyo po ako ng chance para po makatulong po ako sa pamilya ko, sa kapwa ko. Dahil yun po yung gusto ko kung Pero
gusto ko pong gawin, makatulong sa kapwa ko. Pero unahin ko muna, siyempre, yung sarili ko. Paano po ako makakatulong kung ang sarili ko ay hindi ko po kayang tulungan, guys. Yun lang po, guys. Thank you for watching. Bye-bye. See you next video. Pasupport naman po, guys.